Kwento ng pagsisimula. Kwento ng pag-usbong. Kwento ng paglikha. Paano nga ba nakatulong ang siyensya at teknolohiya sa paglago ng isang industriya? Ito ang Punla, Kwentong Puno at Likha. Sa isang bayan sa Bataan, ay nagsimulang sumibol ang isang punla ng pangarap. Ang Novelita Furniture naging punla ng aking mga magulang. Kami talagang pamilya lang ang nagsimula talaga nito. Wala kaming ibang inasahan kundi kami lang pamilya namin ang nagtaguyod ng upholstery shop namin. Nagsimula kami bilang mga helper ng mga magulang namin. Bali sabi nila 1972 nag-start ang business nila as upholsterer maker sa pamumuno ng aming magulang, aming tatay na si Horacio Miranda, si nanay ko na Novelita Miranda. Bali, nung mga bata kami mga naatasang magkalas, mag-abot ng mga materials nila, mga tools. Sa gawa ng kahirapan, magsasaka lang ang magulang namin, upholsterer. Pinilit namin mabuhay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng upholstery work ng aming mga magulang. At gaya ng pagsibol ng itinanim na punla o ng industriya, ay kaakibat ang mga hindi inaasahang hamon at problema. Mahirap maghanap ng client yung nanay namin, yung Novelita. Bali, maglalakad siya umaga hanggang hapon para maghanap ng mga client sa mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kumare niya. Nung nagsisimula kami, more on mano-mano, martilyo, pait. Mahal ang mga tools nung panahon namin nun eh. Hindi naging madali yung pag-unlad ng furniture center namin. Dumaan din kami sa mahirap, mapagalitan ng mga client, marejectan ng mga items, ng mga produkto. Gawa ng hindi nila magustuhan yung naging finish ng mga produkto namin. Doon namin naisipan ng Boss J, Utol J ko, na humingi ng tulong sa DOST para mabigyan kami ng aral, training sa mga wood joinery na para mapatibay namin yung mga wood joints namin, kung paano namin buuin ang furniture namin. Nagkamap ako na maghanap ng mga trainings tsaka ng mga support from our government, especially sa DOST, FPRDI, yung Forest Products and Research and Development Institute. Timely naman na meron talaga silang ino-offer na mga trainings and seminars na sila mismo yung gumagastos. Lahat ng programang isinasagawa sa DOST-FPRDI ay para sa taong bayan. Lahat ng pagsasaliksik at pag-aaral ay iniaalay para sa mga higit na nangangailangan.
training programs upang mabigyan natin ng mga teknolohiya at matrain natin ang ating mga stakeholders upang makagawa ng mga magagandang produktong hubad. Basically, ang mga training courses na ino-offer ng FPRDI ay ang tungkol sa mga teknolohiya na aming dinidevelop dito sa aming opisina. Sa company ng Noveleta, yun ang request sa amin noon is jointing technique. So part naman ito nung ginagawa natin dito sa opisina, processing ng isang produkto o furniture products. So tinuro namin sa kanila yung mga experiences namin, ano yung mga ginagamit na technique and then ginagamit din na jointing. Dadalahin mo siya sa ibang bansa o mag-e-export ka ng produkto. Naandyan yung iba-ibang klaseng jointing technique na nire-request ng mga kliyente. Pero ang nasabi namin sa kanila, pinakamaganda sa kasalukuyan at ginagamit ng for production is yung dowel joint technique. So isang procedure ito kung saan hindi ka na gumagamit ng pako, gumagamit ka din ng wood as a fastener kung paano mo gino-joint o pinagdidikit yung mga component part ng iyong furniture. In terms naman dun sa skills, itong mga workers naman sa mga furniture shops, may idea naman talaga sila paano magagamitin yung jointing techniques para sa produkto nila. Pero ang naging maganda sa mga trainings na ni-offer natin, na ituro natin sa kanila yung tamang pamamaraan nang sa ganon ay mas mapaganda nila yung produkto nila, mas masigurado nila na maganda yung kalidad ng kanilang produkto. Nung dumami naman na magpagawa sa amin yung mga client na nagustuhan nila unti-unti, natagalan naman kami sa pagpipinish ng mga product namin. Nahirapan kami na deadline na hindi pa natutuyo yung mga varnish namin, yung mga pintura namin. Nung nag-start kami na maggawa ng mga furniture, nagkaroon kami ng project na mga tables. So ang isang naging problema namin, kasi ako personally, medyo gumamit ako ng compressor na may spray. Para sa akin, medyo sablay yung gawa. So, noon talagang sabi ko, medyo disappointed ako. We're in need of technology na kung paano kami ma-enhance doon sa specific na kailangan naming ma-address na problema ay yung finishing. Around 2014, nung una tayo nag-conduct ng training sa kanila, ito yung basic finishing techniques at sinagawa natin to dahil sa pangangailangan nila na matulungan yung kanilang mga manggagawa na magkaroon ng proper training dito. Basic finishing techniques, this is about paano natin i-finish yung ating mga produkto para mas mapaangat pa yung kanilang kalidad. Dalawa yung purpose nito actually. Ang una ay para ma-enhance yung aesthetic na features ng ating produkto, ng furniture o kaya ay handicraft. At pangalawa, para maprotektahan din ito, para tumagal yung buhay niya, para hindi agad basa-basa madudumihan o basa-basa ma-scratch yung ating mga produkto. Dito po sa training, magpo-provide tayo naman ng paraan ng pag-a-apply ng finish, paano natin masusolusyonan yung mga problema, tamang technique at sistema ng pag-a-apply ng finish. Para din naman ma-improve yung mga aesthetics, meron din tayong training katulad ng resin lamination, special effects. So, indirectly din, nagko-conduct tayo ng research and development. Kapag hindi natin kayang sagutin yung mga problema na idinudulog sa atin ng ating mga stakeholders. So, through that, magpo-propose tayo ng mga research at i-conduct natin dito sa laboratory. So dun sa finishing, pinuntahan nila kami, tinuruan nila kami kung paano yung wood preparation, sanding, tinuro rin nila sa amin kung ano yung mga paint products, pati yung mga materyales na gagamitin, ay itinuro po ng FPRDI sa amin. Unti-unti namin na-improve yung paano namin mapabilis, mapaganda yung finish ng product namin. Gaya ng puno, ang industriya ay unti-unting umusbong. Lumago ang mga sanga, lalo pang yumabong at namunga. Kumbaga sa isang puno, ang FPRDI through dun sa technologies na na-share namin sa Noveleta ay nakapagpunla ng knowledge and skills, basic finishing techniques and about sa jointing techniques. So ngayon, sila ay namumunga na.
Isa naging stepping stone namin yun na naturuan kami ng DOST, FPRDI. After namin na mag-conduct ng seminar from DOST, mas lalong gumanda yung mga produkto namin. Dumami ang mga kliyente namin. Sabi nila na ilalaban na namin sa mga sikat, mga malalaking kumpanya na mayroong mga advanced technology sa paggagawa ng mga furniture. Siguro yung naging impact ng mga trainings tsaka yung mga experiences na nagiging namin through the process, yung potential na makakuha kami ng mas malalaking mga projects ngayon kaysa before, mas mabilis yung trabaho, mas maganda yung produkto. Yun ang isa sa mga naging impact. Sa achievement namin, buko siguro sa personal naming achievement na medyo nakaginhawa kami sa buhay ng kahit papaano. Ang pinakamahalaga dito is nakatulong tayo sa mga kapwa nating mga tauhan. Nagsimula sa wala, tinuruan natin, natuto sila sa paggagawa ng furniture, nabigyan natin sila ng hanap buhay. Malaki po ang naitulong ng Nobilita sa aming buhay sa araw-araw namin dahil dito kami kumukuha ng pang-araw-araw naming gastusin. Pangalawa po, nadagdagan po yung skill namin dito dahil naturuan kami kung paano maggawa ng mga ganyang mga sopa. Nakatulong po siya para madagdagan po yung kaalaman namin sa pagbabarnis. Marami po kaming nalaman na hindi pa po namin alam noon. Gaya po ng mga ibang mga diskarte po na hindi po namin ina-apply dati, pero ngayon ina-apply na po namin. Natutunan ko rin po yung pagjo-joint natin na gumagamit ng dowel. Napabilis po yung mga trabaho namin sa paggawa po namin ng mga dowel. Nakakaluwag naman po dahil sa trabaho namin. And kung ito talaga ay i-maximize nila, maganda itong pagsisimulan kasi kakaiba yung itsura pagka ginamitan ng jointing techniques yung ating mga furniture. Una ay na-address natin yung problema nakita, yung mga pinagpakuan dahil hindi na tayo gagamit ng pako. Ang pinopromote namin kasi dito ay paggamit ng dowel instead of pako, iba't ibang pamamaraan para may connect natin yung ating mga parts ng furniture. Hi, I'm Architect Lester Flores, regular customer ni Nobilita, and I'm here now visiting my design sofa na in-order ko sa kanila. We are choosing Nobilita para sa furnitures. Workmanship, una. Yung kuha nila sa detalye ng design is kuwang-kuha talaga nila. Very particular sila sa details and quality ng materials. Sa first order namin is very happy si client dahil ayun, nakuha nga yung design na gusto and yung workmanship nila is napakaganda talaga. Kaya binalikan namin at order kami ng para second batch. And soon for third batch and fourth batch pa. Ngayon, hindi na ako mahihiya na makipagsabayan sa kanila kasi marami na kaming natutunan at marami pa kaming matututunan din sa tulong ng DOST. Ang minsang naipunla, 5 dekada na ang nakalipas, ay yumabong, namunga, at ngayon ay patuloy pang lumilikha. So, yung naipunla ng mga magulang namin, yung legacy na maiiwan nila po doon sa family na na-establish nila before, mga bata pa kami, na magpapatuloy siya na ang aming produkto ay kumakalat. Hindi lang po dito sa province namin sa Bataan, mostly sa Metro Manila. Dito sa Nobilita Furnitures, nag-o-offer kami ng mga services gaya ng upholstery, repairs, refurbish, custom-made na mga furnitures. Malawak na rin ang inaabot ng mga furnitures namin. Hindi lang dito sa probinsya ng Bataan, nakaabot na kami ng Abra, sa South hanggang mga Tagaytay. Malayo na ang narating, ngunit marami pang plano sa hinaharap. At kaakibat ng suporta mula sa DOST FPRDI ay patuloy ang pag-abot sa mga pangarap. Our future plans dito sa Nobilita, gusto natin mapalawak pa yung market na pwede nating ma-serve. Paano magagawa yung mas malaking market? So, kailangan mas mabilis yung ating production, mas maraming mga skilled na pwede nating maturuan or ma-hire, mabigyan natin ng employment sa pamamagitan ng suporta ng DOST FPRDI kasi sila yung may mga technical know-how tsaka yung may capabilities na mag-conduct ng mga researches para dun sa development ng ating mga kababayan na nagninegosyo related dun sa mga forest products kagaya ng furniture. Ang Nobilita Upholstery and Furniture Center
ay una naming naging kliyente sa training noong May 2014. Kung meron pa silang kakailanganing ayudang teknikal at aming kayang i-provide, ibibigay pa rin po namin yun sa kanila. Gayon din, ang aming mga experts na patuloy na nagsasaliksik ay pinaghuhusay pa ang kanilang mga kaalaman upang makapagbahagi ng mga up-to-date and demand-driven knowledge and skills upang mas makatulong pa sa ating mga kababayan. May plano din po tayong magsagawa ng mga forest products innovation and training centers sa ating mga regions. Pinaplano po natin na magkaroon ng 3 forest products innovation and training centers in the 3 major islands of the Philippines. Sa pamamagitan po nitong innovation centers na ito, ay pwede po silang mag-develop ng kanilang mga produkto gamit itong mga pasilidad dito sa ating innovation center. At ito rin po ay magiging training centers para sa ating mga kababayan na nasa region na gustong matuto ng paggawa ng mga teknolohiya mula sa produktong gubat. May plano din po tayong magsagawa ng mga testing services or testing facilities sa ating mga regions. Sa pamamagitan po nito ay mapapalapit sa kanila ang mga testing centers upang hindi na sila kailangan pumunta dito sa ating tanggapan na maaaring karagdagan pa sa kanilang cost of production. Sa pamamagitan po ng mga regional testing centers ay mas mapapalapit po sa kanila ang ating mga serbisyo. Ang FPRDI together with the Provincial Science and Technology ng Bataan at ang DOST Region 3 ay para mga fertilizers sa puno ng Novelita. Kami ay very much willing na sumuporta para lalo nating mapayabong ang mga produkto at technologies at items na binubuo ng Novelita. In behalf of Novelita Furniture, kami po ay nagpapasalamat sa DOST, FPRDI, Forest Products, Research and Development Institute. Napakagandang suporta na naibigay sa amin sa mga training, seminars na nagamit po ng Novelita para ma-enhance yung aming mga produkto, mga processes na ginagawa namin sa manufacturing ng furnitures. At sana po ipagpatuloy ng DOST FPRDI ang pagsuporta sa kagaya po namin na gustong maghanap buhay, gustong magsikap, magkaroon ng magandang hanap buhay. Sana po yung ibang mga kababayan natin matulungan din po ng DOST FPRDI. At para po sa mga kababayan po natin na interesado na matuto rin na sa paggagawa ng furniture, wag po kayong mahiya o mag-atubili na humingi ng assistance o tulong, suporta sa ating DOST. Lalong-lalo na po sa FPRDI na isang sangay po ng DOST sa ating bansa. Sila po ay magbibigay ng suporta sa inyo kung nais nyong matuto ng paggagawa ng furniture, particular po sa mga forest products. Ito ang kwento ng Novelita. Kwento ng pagsisimula. Kwento ng pag-usbong. At sa tulong ng siyensya at teknolohiya, ang industriya na minsang naipunla ay patuloy pang lalago at lilikha. Tingin ko yun ang kaibahan mula dun sa root ng aming negosyo. Hindi yung basta naisipan lang, magtinda, magtayo, meron po tayong pinag-ugatan.